Huling iya ka. Napakasama mo. Karamahin ka sana sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo sa akin. Aswangin ka sana ng mga katulad mong babaero. Dapat makatagpo ka ng aswang para magtinda ka. So, ibig sabihin naniwala ka sa aswang? Krista, moderno na tayo ngayon. At saka yung mga aswang na yan, napanunood ko lang yan sa mga horror movies nung bata pa ako. Wala pa akong nakikitang aswang sa talang buhay ko, kaya hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Ang mga aswang ay kinatatakutang nilalang. Huwag mo silang gawing biro. Dahil naririyan lamang sila sa dilim at nagmamasid. Nagmamatsyag, naghahanap ng magandang pagkakataon upang sumalakay. Kaya mag-iingat ka. Ang mga katulad mo'y dapat nabubulok sa impyerno. Minahal ka ng tapat ng mga babae, pero sinaktan at pinaluha mo lang. Kaya mga katulad mong babaero, dapat mawala sa mundong ito para hindi na dumami at kumalat. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Winona. Meron po akong kwento tungkol sa mga aswang. Nangyari po ito noong meron akong kasindahang isang babaero. Nangyari ito mga taong 2016 at upang lubos ninyong maunawaan ang lahat, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang buong kwento. Inom tayo! Tagay mga pare! Woo! Hey, handsome. Gusto mo bang makipag-lap dance with me? Sure, pretty. Tumatawag yata ang girlfriend mo. Hindi ko girlfriend yan. Nanay ko yan. Halika, doon tayo sa madilim na parte ng bar. Doon mo igiling sa akin yung hanip mong balakang. Sure. Let's own tonight. You and me, unstoppable. Absolutely. Hindi na ako makapaghintay na matikman ka. Nakakainis naman tong si Winona. Ang kulit. Papatayin ko muna ang cellphone ko. Magpapakasarap muna ako ngayong gabi kasama ang babaeng ito. Likas kay Jello ang pagiging babaero. Simula pa noong high school, kilala ko na siya sa ganung reputasyon. Marami rin siyang mga babaeng pinaiyak. Para kay Jello, mas maraming babaeng koleksyon niya, mas masaya. Meron siyang steady na girlfriend na si Winona. Kapag nagsasawa na siya sa panandali ang karelasyon, si Winona ang kanyang binabalikan. Habang nagpapakasarap si Jello sa pakikipaglandian sa bar, si Winona naman naiinis nang walang humpay na tinatawagan si Jello. Ito ang eksenang naabutan ng kaibigan niyang bakla na si Wella. Nakakainis. Uling hiya ka talaga, Jello. Oh, ano na naman, te? Si Jello kasi, may usapan kami na susunduin ako ng 9:00. Tapos ayun 10:30 na wala pa. Ay sus, hindi ka ba nasanay dyan sa jowa mong babaero? Hindi naman bago itong ginagawa niya ngayon. Pero kasi nangako siya, Wella. Hoy, Winona, nakalimutan mo na ba? Ilang beses ka nang pinangakuan niyang si Jello pero palagi namang napapako. Kailan ba siya hihiwalayan kasi ang lalaki na yan? Hindi ko kaya Mahal ko siya. Gaga. Kaya ka inaabuso dahil sa karupukan mo. Ilang beses mo nang nahuli na may babae yan. Pero sa halip na hiwalayan mo, ayan ka. Nagpapakamartir. Wala naman kasi. Hoy, Winona. Wala kang matatanggap na monumento sa Quirino Grandstand para sa pagiging martyr mo sa lalaking yan. Mahal ko nga. Mahal ko nga. Bahala ka nga. Bobo mo.
Tutubuan ako ng wrinkles sa iyong gaga ka. Namanda talaga sa akin ang lalaking yan. Hihiwalayan ko na talaga siya. Itulog mo na lang yan. Dahil sigurado ako bukas kapag nilambing ka na naman ng babaero mong jowa, lalambot na naman yung marupok mong pechoy. Ewan ko sa'yo. Mahal ko nga eh. Kung hindi ko lang talaga siya mahal. Mahal mo nga. Mahal ka ba? Tumahimik ka nga, Alberto. Alright. Kumagawilparto ka naman dyan. Ako ay ito nagmamalasakit sa'yo. Pero parang sa akin ka pa rin galit. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Hindi ko na alam kung paano siya patitigilin sa pangbababae niya. Hiwalayan mo na kasi. Yan ang pinakamabisang sagot dyan sa problema mo. Madalas sumasakit ang ulo ni Wela dahil sa kanyang kaibigang si Winona. Halos 5 taon na ang relasyon nito kay Jello at hindi mabilang kung ilang beses nang nahuli nitong nang bababae si Jello. Ngunit sa konting paawa lamang ng lalaki, agad na tumitiklop si Winona at muling nakikipagbalikan. Samantala, kinabukasan sa kondo ni Jello, nagising itong masakit ang ulo. Nagkalat ang mga hinubad na damit nilang ng babaeng nakaniig niya ng gabing yun. Isang babaeng nakilala niya lamang sa bar. Bigla siyang nakarinig ng malakas na katok at boses mula sa labas ng kanyang pinto, kaya't agad siyang napabalikwas ng higa. Jello, alam kong naririyan ka sa loob. Buksan mo tong pinto. Nalintik ka na. Ano bang ginagawa ng babaeng yun dito? Hey, miss! Miss, gumising ka na! Uy! Jello, buksan mo sabi tong pinto eh! Miss, gumising ka na! Bilisan mo! Ano ba? Ano bang problema? Naririyan ang girlfriend ko sa labas. Magtago ka! Bilisan mo! Sino kong magtatago? Sa ilalim ng kama. Bilisan mo na! Kundi, ayoko. para tayong may iskandalo. Ayoko! Bilisan mo na! Gusto mo bang may iskandalo tayo? Fine! Nakakairit na naman eh! Nakakabwisit naman oo. Kung kailan may hangover ako, saka pa pumunta sa Winona. Jello! Bubuksan mo ba to o hindi? Andiyan na! Sandali lang! Lintik na bra ng babae na tatatakpan ko nga. Sandalit ihagis ko sa ilalim ng kama. Hey! Ang mahal ng bra ko na yan ah! Manahimik ka muna dyan. Baka mamaya marinig pa ang boses mo sa labas. Jello, ano ba? Oo, nandiyan na! Taranta si Jello na lumabas ng kanyang silid upang buksan ang pintuan ng kanyang kondo. Pero bago yun, mabilis niyang sinulyapan ang ilalim ng kama. Siniguradong hindi kita ang ilalim nito. Nang mabuksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang galit na anyo ni Winona. Kaagad itong pumasok ng kanyang silid, saka inilibot ang buong tingin sa paligid na puno ng pagdududa. Winona, bakit ka ba nandito? Ako pa talagang tinatanong mo niyan, Jello. Nasaan ang babae mo ha? Ilabas mo. Ha? Anong babae? Wala akong babae. Tsaka bakit ka ba nandito? Uling iya ka. May usapan tayo kagabi. Ikaw pa nga nag-set ng date natin. Tapos hindi mo man lang ako sinipot. Naku, sorry babe Oo nga pala, may lakad nga pala tayo dapat kagabi. Pasensya na talaga babe kasi may emergency kasi sa opisina eh. Palagi na lang ganyan ang dahilan mo sa akin, Jello. Baka mamaya may babae ka na naman. Dinala mo ba dito sa kondo mo, ha? Winona naman. Ano ka ba naman? Wala nang ibang babae sa buhay ko kundi ikaw lamang. Tsaka nagbago na ako. Hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko noon. Kung gano'n, Jello, bakit pa ulit-ulit mo kung pinapangakuan ng kung ano-ano? Pero hindi mo naman tinutupad. Sorry na. Babawi na lang ako sa'yo, promise. Halika nga dito at yayakapin kita.
Nakakainis ka eh. Palagi mo nalang ginagawa sa akin to. Sorry na kasi, babes. Gusto mo mag-lunch tayo mamaya sa labas? No, sige. Alam mo namang hindi kita kayang tiisin. Alam ko naman yun, babe. Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Kasi alam ko gaano mo ko kamahal. Basta ha, walang ibang babae. Wala talaga, promise. O sige, sa labi mo na lang ako hintayin. Magbibihis lang ako. Dito na lang kita hihintayin. Babe, mas maganda kung sa labi na lang. Pangako, bababa ka agad ako. Sige na nga. Basta bilisan mo lang ha. Oo naman. Sige na. Baba ka na, babe. Love you. I love you too, babe. Baba ka kaagad. Oo, promise. Nagpatianon si Winona habang masuyo at malambing siyang inaalalayan ni Jello palabas ng Unit 2. Nang tuluyan ng makalabas si Winona, agad na bumalik si Jello sa kanyang silid. Mabilis na pinalabas ang babaeng nagtatago sa ilalim ng kama. Wala pa itong saplot ng lumabas mula sa pagkakatago sa ilalim ng kanyang kama. Kaya naman, muling nag-init ang katawan ni Jello. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis niyang hinila ang babae pabalik sa kama. Ang galing mo ha. Muntik na tayong mahuli pero nagawa mo pa rin umisa. Siyempre naman, sisimulan sa akin ito. Ano nga palang pangalan mo? Deborah? By the way, siguro kailangan ko nung umalis bago pa bumalik yung paranoid mong girlfriend. Tatandaan ko pangalan mo ha. Deborah. Parang Debra. Sige na. Kapag may time ha. Sexy time ulit tayo ha. Of course. Bye, handsome. Bye, sexy. Parang gusto ko pa ulit umisa eh. Don't worry, may next time pa naman. Mapang-akit na naglakad ang babae patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, malandi pa itong kumindat kay Jello na ikinatawa naman ng lalaki. Pagkaalis ng babae, nagsimula nang magbihis si Jello. Matapos mag-ayos, bumaba na siya sa first floor kung saan naghihintay si Winona. Pagkakita pa lang sa kanya, agad itong umiti at lumapit. Waring nakalimutan na ang tampo nito sa kanya. Dinala ni Jello si Winona sa paborito nilang kainan sa BGC. Oh shit, ang wallet ko! Bakit, Jello? Nakalimutan ko yung wallet ko sa kotse. Ano? Sandali lang ha. Kukunin ko lang sa parking lot. Dito ka lang. Babalik agad ako. Jello, wag na. Ako na lang magbabayad nitong bills natin. Pero babe, nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Maliit na bagay. Ako nang magbabayad. Talaga? Salamat babe ha. Hayaan mo. Ililibre na kita sa susunod. Okay lang. Pambawi ko na rin to sa'yo dahil sa ginawa ko kanina. I love you babe. Napakaswerte ko talaga sa'yo. I love you too, babe. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo. I know. Kaya nga nasabi ko sa sarili ko, ako na yung pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo dahil ikaw ang naging girlfriend ko. Wala na akong hahanapin pa sa'yo. Wala na, Winona. Maswerte din naman ako sa'yo eh. Dahil mahal mo ko at pinilit mong magbago para sa akin. Doon pa lang, babe. Winner ka na. Lihim na napangiti si Jello. Hindi na bago sa kanya ang ganong klaseng eksena. Konting mabulaklak na salita na uuto niya na agad si Winona. At sa tuwing kumakain naman sila sa labas, madalas siyang idahilan na nawalan siya ng pera o naiwan ang wallet. Pero ang totoo, ayaw niya talagang gumasos para kay Winona. Nililibre niya naman ito paminsan-minsan, lalo na kapag nahahalata ni Winona na siya lang palagi ang gumagastos sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo na sila sa mall. Doon nagsimulang bumigay na waring nakalimutan na ang nangyari. Babe, thank you talaga.
Mahal ng sapatos na to, pero binili mo pa talaga para sa akin. Advance monthly gift ko yan sa'yo, babe. Thank you, babe. Love you so much. Sa wakas, meron na ako nitong Air Jordan 4 Retro. Isa ito sa pinaka-latest na inilabas nila ngayong 2016. I love you too, babe. Ingatan mo yan, ha? 25K yan. Oo naman, babe. Thank you so much talaga, ha? Winona, you're the best. Lahat gagawin ko para sa'yo. Basta ako lang ang mahalin mo, ha? Oo naman. Para kanino pa ba ako? Sayong-sayo lang ako, babe. Sorry talaga kung napagdudahan kita kanina. Alam mo naman ako, napapraning ka agad kapag hindi mo ko nire-replyan o kaya hindi mo tinutupad ang mga usapan natin. Okay lang yun, babe. Wala na yun. Basta, palagi ka lang magtiwala sa akin. Hindi kita lolokohin. Salamat, babe. Alam mo namang ikaw ang lahat sa akin eh. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Jello. Ikamamatay ko talaga. Hindi ako mawawala sa iyo, Winona. Pangako yan. Patuloy ang paglalambing ni Jello kay Winona. Doon rin ito natulog sa kanyang kondo. Ipinagluto pa niya ang babae ng paborito nitong pagkain para sa kanilang dinner. Masayang-masaya naman si Winona. Pagkatapos may mangyari sa kanila, agad itong nakatulog dahil sa pagod. Samantala, tahimik na lumabas si Jello sa balkonahe. Maingat na isinara ang sliding door. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello, Han? Han? Oh, I'm sorry talaga kung hindi ka agad ako nakatawag sa'yo. Alam mo naman, busy ako sa pag-aasikaso sa mga papeles ko upang makasunod ako dyan. Ang tagal naman yata. Ano bang progress? Malapit na, Tessa. Makakapunta na rin ako dyan sa'yo sa Grisa. Bilisan mo naman. Alam mo namang miss na kita. Oo, Han. Ginagawa ko na ang lahat upang mapabilis ang pagpunta ko dyan. Kaya lang, Han. Kaya lang ano? Kailangan ko kasing bayaran ang monthly payment ko dito sa condo natin eh. Kaya kinakapos ako sa budget. Kasi may binili akong sapatos. Send ko sa'yo yung picture mamaya. Aling sapatos ba yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako na lang sanang bumili para sa'yo. Naku, hindi na. Hana, kaya naman sa'yo. Kahit yung bills na lang dito sa konto, okay na sa akin yun. Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng pera sa account mo. Han, dadagdagan ko na rin para may allowance ka. Huwag mo namang tipirin ang sarili mo. Nakakaya lang kasi sa'yo, Han. Pero thank you, Han. Alam mo, miss na talaga kita. Gusto na kita makasama uli. I love you, honey. I love you too, honey. O, sige na. Kailangan ko nang ibaba ito. Naka-break lang ako sa trabaho ko. Sige, Han. I love you. Ingat ka dyan, ha. Huwag ka masyadong magpapakapagod sa trabaho. Lalo na tula ako dyan upang alagaan ka. I love you too. Ikaw talaga ang sweet mo sa akin. O, sige na. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Bye, hon. See you soon. Honey, bye. Ang swerte mo talaga, Jello. Dami mong babae, ha? At hindi lang basta mga babae. Mapera pa. At handa kang gastusan. Iba talaga ang kagapuan mo, Jello. Tuwang-tuwa si Jello nang i-check niya sa kanyang account upang makita kung magkano ang perang ipinadala sa kanya ni Tessa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking halagang pumasok sa kanyang account. Si Tessa ang bumili ng kanyang kondo sa BGC at ito rin ang nagbabayad ng lahat ng kanyang mga bills. Mas nauna niya itong nakarelasyon kaysa kay Winona. Ngunit dahil nakabase si Tessa sa Grisa, madalang itong umuwi kaya malaya siyang nakapambababae. Nitong huling taon, nagpasya si Tessa
napasunurin si Jello sa grisa. Hindi mahal ni Jello si Dessa, pero dahil mayaman at may edad na ang babae, pinagtsatsagaan niya ito. Dahil dito, nag-iingat si Jello na huwag mahuli ang babae niya. Lalo na ni Dessa na itinuturing niya ang bangko. Uwi na ako, babe. Ganun ba, babe? Sige, pasok na rin ako sa trabaho ko. Hindi mo man lang ako ihahatid? Hindi na, babe. Medyo malayo dito sa kondo ko ang apartment po eh. Baka matraffic pa ako. Talagang hindi mo ko ihahatid? Sorry talaga, Winona. Ayoko matraffic eh. Isa pa, kaya mo na yan. Iatid na lang kita sa may labi, ha? Sige. Babe, huwag ka namang magtampo. Hayaan mo sa susunod, iatid kita. Hindi lang talaga ako pwede ngayon. Jello naman kasi. Palagi mo nalang ginagawa to sa akin. Sorry na. Promise sa susunod. Sige na nga. Hatid mo na lang ako sa labi. Masama ang loob ni Winona dahil alam niya hindi talaga siya ihatid ni Jello pa uwi sa kanyang apartment. Pagbaba pa lang ng labi, hindi man lang siya nito hinintay na makasakay ng grab car. Agad itong pumanhik sa unit nito na lalo pang nagpalalim ng sama ng loob niya pagka-uwi niya sa apartment na tinitirhan nila ni Wela. Naabutan niya ang kaibigan na kumakain ng almusal. Good morning, T. Oh, let me guess. Galing ka na naman sa babaero mong jowa, no? Oo, galing ako sa BGC. At uhulaan ko rin uli. Ikinama ka lang niya kagabi. Tapos, hindi ka malang pinakain ng umagahan. Tapos, hinayaan ka lang mag-commute galing BGC. Patungo rito sa Mandaluyong. Tama? Wala naman eh. Hay nako. Puro ka, wala naman eh. Alam ko na ang routine niyang si Jello. Ikaw lang yata talaga ang hindi nakakakita ng lahat ng panlilinlang niya sa'yo. May extra ka pa bang pagkain? Gutom na ako eh. O ngayon, para kang pulubi eh. Ay nako, meron pa, sumando ka na lang pagkain mo. Ayaw ko ba si Winona? Summa cum laude ka pa naman. Nag-graduate tayo pero bakit ang tanga mo sa pag-ibig? Hindi ko rin alam. Siguro dahil naibigay ko na kay Jello ang lahat. Marami ang mga babae ang katulad mong wasak na ang bataan pero nagagawang bumangon uli. Hindi ko alam, Wela. Siya nga pala, bago ko makalimutan, bayaran na ng apartment natin at mga bills natin. Wela. Oh, bakit? Pwede bang, Ano? Manghihiram muna ako sa'yo ng pera? Ha? Bakit? Abos ang pera mo? O di ba nagpadala ka sa pamilya mo noong nakaraang buwan? Diyos ko naman, Winona. Huwag mo sabihin sa akin. Kinasas mo na naman dun sa babaero mong jowa. Oo eh. Nagpabili siya sa akin ng sapatos. Sapatos? Sapatusin kita dyan eh. Saan mo binilan sa Divisoria? Di dapat may pera ka. Mura lang naman ang mga sapatos dyan sa Hindi eh. Original na Air Jordan kasi ang binili ko sa kanya. Yung latest. Worth 25K? Gaga mo, Winona! Nasaan ang utak mo sa talampakan? 25K sapatos! Para sa babaerong yun! Labis ang inis ni Wela kay Winona. Panay ang talak nito sa kaibigan. Ang mga sandaling yun, tahimik lamang na hindi kumikibo si Winona. Alam ni Wela na ginagatasan lamang ng lalaki ang kanyang kaibigan. Ngunit anong sasabihin niya? Tila walang naririnig si Winona. Nang araw din yun, kinausap ni Wela ang kaibigan tungkol sa mga kalokohang
ginagawa nito pagdating sa kasintahang si Jello. Winona, gusto ko lang kausapin ka. Tungkol sa Wela? Tungkol sa mga kalokohang ginagawa mo para kay Jello. Alam mo, matagal na tayo magkaibigan. Parang kapatid na ang turing ko sa iyo. Kaya nag-aalala ako sa kapakanan mo, Winona. Wela, alam ko naman yun. Pero pangako, okay lang talaga ako. No! Hindi ka okay. Alam mo kung bakit? Dahil tingnan mo nga, inubos mo sa lalaking yun ang pera mo. Binilan mo siya ng worth 25,000 na sapatos. Ikaw ba? Anong binigay niya sa'yo, ha? Wala. Sa tingin mo, saan ka pupulutin kapag hindi kita pinautang? Palagay mo ba tutulungan ka ni Jello? Iniisip mo ba na patitirahin ka niya sa kondo niya? Mag-isip ka nga, Winona. Wela, mahal ko si Jello. Gipit lang siya ngayon. At ikaw hindi ka gipit? Gipit lang sa sapatos! Binilan mo ng sapatos, gipit! Ay, Winona, iniintindi kita dahil kaibigan kita. Pero ito yung huling beses na pautangin kita, ha? Kapag inubos mo pa ang pera mo dyan kay Jello. Ano? Wala naman. Wala namang ganyan, ano? Hindi ako nagbibiro, Winona. May pamilya din ako sa probinsya at alam mo yon. Pareho tayo ng pinanggalingan. So, kalilimutan mo na ang pagiging magkaibigan natin, ganon? Drama mo. Hindi ko kinakalimutan. Gusto lang kitang disiplinahin dahil hindi na tamang ginagawa mo. Ayos lang sa'yo na maubusan ng pera basta wag lang si Jello. Hindi na nakakibo si Winona. Malungkot na may bayad ng pagtatampo ang nararamdaman niya para kay Wela. Sa kabila nito, alam niyang may punto ang kaibigan niya, ngunit ayaw pa rin niyang magtampo o magalit sa kanya si Jello. Hindi niya kayang tanggihan ang mga bagay na hinihiling nito. Samantala, sa kondo naman si Jello, abala ito sa paggawa ng kalokohan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Oh shit, istorbo naman oh. Huwag ka maingay. Sasagutin ko lang tawag nito. Dito ka lang ha. Ipagpapatuloy natin ang session natin sa kama. Okay. Bakit ba tumatawag na naman si Tessa? Masagot nga uli. Hello? Hello, Han? Bakit ang tagal mo namang sagutin ang tawag ko? Pasensya na, Han. Hindi ko kasi kaagad narinig eh. Teka, bakit parang hinihingil ka? Okay ka lang ba? Oo naman, kagagaling ko lang kasi mag-jogging, Han. Kaya hiningal ako. Oh, ganun ba? Han, bakit ka nga pala napatawag? Gusto ko lang kasing itanong sa'yo. Kumusta na yung paglalakad mo ng papeles mo? Okay na ako for visa interview, Han. Waiting na lang ako kung approve ba yung visa ko or hindi. Mabuti naman kung ganun. Pero bago yan, may huling-hiling sana ako sa'yo. Ano yun, Han? Pwede ka bang pumunta sa probinsya namin? May gusto sana akong ipakuha sa'yo dun eh. Bago ka pumunta dito sa Chris. Ano naman yun, Han? Mahalagang papeles yun. Huwag kang mag-alala. Nasabihan ko ng kapatid ko na pupunta ka doon. Sige. Pupunta ako sa probinsya niyo, Han. Thank you talaga, Han. Lihim na napamura si Jello. Hindi niya magawang tanggihan si Tessa dahil malaki ang pakinabang niya rito. Samantala, matapos ang tawag, muling bumalik si Jello sa kama kung saan naghihintay ang babaeng kaniig niya. Muli nilang ginawa ang malaswang gawain at pagkatapos ito, pinaalis ni Jello ang babae. Ilang oras ang lumipas. Nakarinig siya ng pagkatok mula sa labas ng kanyang unit.
Tamad niyang tinungo ang pintuan at laking gulat niya nang makita niyang naruroon si Winona. Winona, anong ginagawa mo rito? Bakit may dala ka mga gamit? Pwede ba dito na muna ako, babe? Ano? Winona naman. Ano bang pumasok dyan sa utak mo? Nagkasagutan kasi kami ni Wela dahil sa'yo. Ayoko naman magstay sa apartment namin nang hindi kami nag-uusap. Winona, hindi ka pwedeng mag-stay dito sa kondo ko. Bakit hindi? Mag-isa ka lang naman dito, ha? Isa pa girlfriend mo naman ako, ha? Jello, ilang taon na tayo. Ilang beses ko na rin sinabi sa'yo na willing ako makipag-live-in sa'yo. Winona, hindi naman ganun kadali yun. Strict ang parents ko. Ayokong maabutan nila tayo Jello dito. naman, nasa tamang edad na tayo. At isa pa, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako magawang ipakilala sa parents mo? Basta hindi pa pwede. At Winona, hindi talaga pwede. Kaya bumalik ka na lang sa Mandaluyong. Jello, huwag mo naman gawin sa akin to. Ayokong bumalik ng Mandaluyong. Please, let me stay here. Winona, wag matigas ang ulo mo. Hindi ka pwede dito sa kondo ko. Isa pa, aalis ako. Ano? Saan ka naman pupunta? Sasama ako sa'yo. Hindi pwede. Tungkol sa trabaho ang pag-alis ko. Kaya kung maaari lang, bumalik ka na lang muna sa apartment mo. Hindi ka pwedeng tumira rito sa kondo ko. Pero Jello... Umalis ka na, Winona. Hindi makapaniwala si Winona. Hindi niya akalain na tama ang kanyang kaibigang si Wela. Ayaw siyang patuluyan ni Jello sa kondo nito. Bit-bit ang isang maliit na maleta. Umiiyak siyang sumakay ng taxi pabalik ng Mandaluyong. Hindi niya inaasahan na ganun katindi ang sakit na idinulot sa kanya ni Jello. Hilam na luha ang kanyang mga mata nang makabalik siya sa sariling apartment. Wala roon si Wela dahil pumasok ito sa opisina. Nanlambot na umupo si Winona sa couch habang patuloy na naghihikbi. Maya-maya pa naramdaman niya ang matinding pagkahilo dahilan upang mawalan siya ng malay. Winona, ayos ka lang ba? Diyos ko, babae ka. Ano ba nangyari sa'yo? Wala. Tama ka nga. Ha? Ano ibig mo sabihin? Pumunta ako sa kondo ni Jello. Nagbaka sakali ako na patuloyin niya ako sa kondo niya. Pero tinanggihan niya at pinaalis niya ako. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon, Wela. Buntis yata ako. Ha? Ilang linggo na akong delay. BFF, bakit kasi ang tanga mo? Ilang uli ko lang sinabi sa iyo na hiwalay mo yung babaero mong jowa pero hindi ka nakinig. Mahal ko nga kasi. Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano kung buntis talaga ako? Bumili muna tayo ng PT. Baka malay mo delay ka lang talaga. At wala naman palang laman. O diba merong ganyan? Sana nga walang laman to. Pero alam mo, Wela, minsan naisip ko na sana buntis ako. Kasi para panagutin ako ni Jello at pakasalan niya ako. Gaga ka talaga. Ngayon pa nga lang na hindi ka pa buntis, hindi ka na trinato. How much more kung buntis ka pa talaga? Malay mo naman. Wela, kapag nabuntis ako, baka panagutin niya ako, diba? Ay, ewan ko sa'yo, Winona. Ewan ko sa'yo, masyado kang tanga sa pagmamahal mo dyan kay Jello. Sa araw na yun, lumabas si Wela upang bumili ng pregnancy test para sa kanyang kaibigang si Winona. Pagbalik niya sa kanilang apartment,
Agad niya itong iniabot sa kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nagtest si Winona at pagkatapos lumabas siya ng banyo at nanlalata. Bagsak ang mga balikat na tila ba sasabog na muli ang kanyang pag-iyak. Agad namang tumungo si Wela upang alalayan siya. Winona? Ano? Kumusta? Positive. Naku, paano na ngayon yan? Anong gagawin mo? Wala, kailangang malaman ito ni Jello. Kailangan niya akong panagutan. At sa tingin mo pananagutan ka ng lalaking yun? Pupuntahan ko siya. Ipapaalam ko sa kanyang kalagayan ko. Sasamahan kita. Huwag na, ako na lang. Ano ka ba? Hihintayin lang kita sa labi ng konto niya. Kasi Winona, hindi ko mapigilang mag-alala sa kalagayan mo. Salamat, Wela. Sige, papayag na akong sumama ka sa akin. Pero sa may labi ka lang, ha? Oo, hindi na ako sasama sa'yo sa unit niya. O siya, halika na at baka abutin pa tayo ng hapon dahil matraffic na. Kaagad na nagtungo ang magkaibigan sa BGC patungo sa kondo ni Jello. Gaya ng kanilang napag-usapan, naiwan si Wela sa labi habang mag-isa namang pumanik si Winona sa unit ni Jello. Pagkarating niya roon, agad siyang kumatok sa pinto ng unit ng kanyang boyfriend. Ilang saglit lamang ang lumipas bago bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Jello. Pormal na nag-ayos at halatang may pupuntahan, bagay na ikinakunot ng noo ni Winona. Saan ka pupunta, Jello? Bakit bihis na bihis ka? Di ba sinabi ko sa'yo may pupuntahan ako? Tapos hindi mo malang sasabihin sa akin kung saan. Huwag kang mag-alala, Winona. Babalik naman ako. Jello, may kailangan kang malaman. Ano ba kailangan kong malaman? Jello, buntis ako. Ano? Buntis ako, Jello. Magkakaanak na tayo. Winona. Hindi ka natutuwa. Winona, hindi pa ako ready na maging ama. Hindi ko priority ang magkapamilya. Ano? Pero Jello, nandito na to. Anong gusto mong gawin ko dito sa bata, ha? Hindi ko alam. Ipalaglag mo. Walang iyo ka. Aray ko, ano ba? Bakit ka ba nananampal? Hindi ko kasalanan kung nabuntis ka. Hindi mo kasalanan, pero kinalaw mo ko. Walang iya naman, Jello. Wala ka bang bayag pagdating sa responsibilidad? Hindi ko naman kasalanan dahil pumayag ka rin. Hindi ko kasalanan kung nagpagalaw ka sa akin nung fertile ka. It's a vice versa. Ayusin mo to. Ako lang talaga ang aayos? Ang kapal naman ng mukha mo. Tama nga ang kaibigan ko. Wala kang kwenta. Nagpaloko ako sa'yo ng matagal na panahon. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Hayop ka! Umalis ka na, Winona. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Kung hindi mo rin lang naman yan kayang ipalaglag, bahala ka na sa buhay mo. Dahil makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano ba? Walang iya ka! Napakasama mo! Karmahin ka sana sa lahat ng kasalanan ginawa mo sa akin! Aswangin ka sana! Yung mga katulad mong babaero, dapat makatagpo ng aswang para magtanda ka! Ano ba? Ano ba? Tama na! Ano ka ba? Tama na! Tama na! Ano ba? Walang iya ka! Ang kapal na mukha mo! Walang hiya ka? Bakit mo binasag ang bintana at mga base ko? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Jello, kailangan mo kong panagutan. Hindi ko pwedeng ipanganak ang batang to nang walang ama. Hindi kita pwedeng pakasalan, Winona. Hindi ko pa kaya ang responsibilidad bilang ama. Kaya pwede ba umalis ka na dito? Jello, nagmamakaawa ako sa iyo, please.
Panagutan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang awa mo na. Umalis ka na, sabi! Alis! Huwag mo ako kalat ka rin, Jello. Parang awa mo na. Umalis ka, Winona! At huwag ka nang babalik dito! Jello! Jello, parang awa mo na. Buksan mo tong pinto. Jello! Kahit anong pagmamakaawa ni Winona at kalampag ng pinto sa unit ni Jello, nanatiling bingi ang lalaki. Umiiyak na napaupo na lamang si Winona sa sahig, walang pakialam kahit pinagtitinginan na siya ng mga residente dahil sa ingay ng kanyang pag-iiskandalo. Ilang sandali pa'y may umakyat ng taga-front desk na nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit hikbi lamang ang naisagot ni Winona. Mabuti na lamang naruroon si Wela. Inalalayan siya nitong bumaba at lisanin ang lugar na yun. Kumain ka na? Kanina umaga ka pa hindi kumakain. Makakasama yan sa iyo, Winona. Kain na. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Wela. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yun ni Jello. Matagal niya nang ginagawa sa iyo ang mga bagay na yun, Winona. Nagbubulag-bulagan ka lang. Paano na ako ngayon? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kaya mo pa naman bumangon. Kalimutan mo na si Jello at mag-focus ka na lang dyan sa pagiging nanay mo sa baby mo. May awa ang Diyos, Winona. Basta magsumikap ka lang sa future mo at sa baby mo dahil wala kang aasahan kay Jello. Wala talaga. Wela. Umiiyak na yumakap si Winona sa kanyang kaibigang si Wela. Mula pa nung high school, hindi na makapaghiwalay ang dalawa. Magkasama silang nagtungo sa syudad upang makipagsapalaran pagkatapos sila makapagtapos ng kolehiyo sa probinsya. Sabay din nilang pinangarap ang masaganang buhay hanggang sa nakilala ni Winona si Jello, ang lalaking nagpabago ng direksyon sa mga plano niya. Samantala, si Jello naman ay nakarating na sa probinsya ni Nadesa. Hating gabi na nang marating niya ang lumang bahay ng pamilya nito. Kinilabutan siya paglapit dahil sa liblib ang lugar niyon. Walang kapitbahay, madilim, masukal. Halatang napaglipasan na ng panahon. Bagaman napakalaki ng bahay, may estilo ito ng kasila. Hindi natatakpan ang kalumaan at misteryo ng paligid. Ano bang klaseng lugar ito? Masyadong liblib at napakadilim. Wala man lang mga kapitbahay. Tapos yung bahay, dinaig pa yung nasa horror movie. May kailangan ka ba? Sino ka? Ako si Adong, ang caretaker ng bahay ng kasilang ito. Ikaw, sino ka at bakit ka narito? Pinapunta ko rito ni Desa Medina. Si Ma'am Desa? Oo, may pinapakuha siya sa akin. Mahalagang papeles daw. Ganun ba? Kung ganun, halika. Dali lang, bubuksan ko ang pinto. Nakakatakot naman ang pagbukas niya ng pinto. Luma na kasi ang bahay na ito. Di pa rin napapaayos. Siya nga pala. Bukas makakarap ka ng kapatid ni Ma'am Desa. Gabi na kasi. Ayoko siyang istorbohin. Dito rin ba siya nakatira? Hindi. Sa resort pero malapit lang yun dito. Ganun ba? Halika. Dadali kita sa itaas sa magiging silid mo. Sige ho. Nakakatakot naman ang bahay na to. Pati yung matandang caretaker na ito halos kuba na sa katandaan. Hindi mapakali si Jello habang inililibot ang paningin sa paligid. Puro puting tela ang nakatakip sa mga kagamitan. Halatang
Luma na rin ang kesame, pati ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Hawak ang isang kandila. Tahimik at takot siyang sumusunod kay Mang Adong, ang caretaker ng naturang bahay. Pagdating nila sa isang lumang silid, iniwan siya ng caretaker na pabuntong hininga si Jello. Bago tiningnan ang lumang katre sa gitna ng silid, dahan-dahan siyang lumapit doon. Kaagad na nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, maaga siyang nagising, kasabay ng tilaok ng manok at huni ng iba't ibang ibon, mga tipikal na tunog sa umaga sa probinsya. Ang aga mo namang nagising. Maaga po talaga ako nagigising kahit nung nasa Manila pa ako. Mga Adong, pwede ko po bang makita at makausap ang kapatid ni Dessa para makabalik na ako sa Manila? Mag-agahan ka muna. Pagkatapos ay dadaling kita sa resort upang makausap mo si Ma'am Krisha. Sige ho. Gusto mo ba ng kaping barako? Ayos lang mo sa akin. Sige, diyan ka lang at ipaghahanda kita ng kape mo. Sige po, salamat. Nakatatakot talaga ang matandang yun. Grabe kong makatingin. Parang sasagpangin ako ng buhay. Kailangan kong makalis kaagad sa lugar na to. Wala man lang kabuhay-buhay. Puro bukirin at huli ng ibon lang ang naririnig ko. Matapos kumain ng agahan, pinakain muna ng matandang si Adong ang kanyang mga alagang hayop bago niya dinala si Jello sa kapatid sa resort ng lumang bahay Kastila ng pamilya ni Dessa. Masasabi ni Jello na maganda ang resort, payapa, malinis at nakare-relax ng pakiramdam. Iniwan siya ni Adong sa isang cottage habang tinatahak nito ang daan patungo sa isang maliit na konkretong bahay. Wala pang ibang tao ng mga oras na yun kaya tanging mga hampas lamang ng alon at iilang seagulls ang maririnig sa paligid. Ang tagal naman. Wala yatang balak na kausapin ako ng kapatid ni Dessa. Ilang minuto na ako naghihintay dito At si Mang Adong, lumalabas ng bahay at may nakasunod sa kanya. Wow! Yan ba ang kapatid ni Dessa? Walang yan naman ang ganda. Parang model. Walang-wala ang ate niya sa kanya. Sobrang puti at kinis. Sobrang sexy. Aayusin ko ang pagkakaupo ko. Dapat gwapong-gwapo ako sa harapan niya. Sir Gilo, pasensya na't natagalan. May inasikaso kasi si Ma'am Krista. Ayos lang ho, Mang Adong. Matyagaan naman po ako naghihintay. Salamat naman. Ma'am, siya ho pala si Jello, ang pinadala rito ni Ma'am Dessa. Hi, Jello. Good morning. Ako nga pala si Krista, ang nakababatang kapatid ni Ate Dessa. Ako naman si Jello. Hindi nasabi sa akin ni Dessa na may napakaganda pala siyang kapatid. Hindi din sinabi sa akin ni ate. Nagwapo ka pala. Naku, hindi naman. Pero marami nang nagsabi sa akin na gwapo ako. Pasensya ka na nga pala, Jello. Maingay ang hampas ng mga alon. Medyo masama kasi ang panahon Gusto mo bang dun tayo sa bahay mag-usap? Oo naman. Walang problema sa akin. Ayaw po ba ako? Kung ganun, let's go. Mang Adong, sabihin niyo naman po ang staff na paghanda kami ng breakfast, please. Po, ma'am. Nagpatiuna ng lakad si Krista.
at hindi maipagkakaila ni Jello habang sinusundan ito ng tingin. Ibang-iba ito kumpara sa mga naging babae niya sa Maynila. Halata sa aura nito ang pagiging dominante. Isang babaeng kayang-kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. At ang kagandahan ni Krista ay kahali-halina na tila nawala sa isip ni Jello na karelasyon niya ang nakatatandang kapatid nito. Subalit sa isip ni Jello, kung sakaling patulan siya ni Krista, hindi siya mangingiming bitiwan si Dessa katulad ng ginawa niya kay Winona. Pagkarating nila sa bahay ni Krista, napansin ni Jello ang modernong loob dito. Punong-puno ng mga magarbo at makabagong appliances at mga kagamitan. Kabaliktaran ng bahay Kastila na tinutuluyan niya nang dumating ang pagkaing in-order ng dalaga. Agad niyang inanyayahan itong kumain. Walang nagawa si Jello kundi sabayan si Krista kahit busog pa siya. Kain ka ng marami. Masarap yung mga delicacies dito sa lugar namin. Oo naman. Masarap nga lahat eh. Nabanggit sa akin ni Ate Dessa na pupunta ka raw rito. Hininda ko na pala yung mga papeles na kailangan mong dalhin. Ganun ba? Naku, gusto ko pa naman sana mag-stay dito kahit ilang araw. Pwede naman. Welcome ka dito sa resort namin. Pwede kang mag-stay. Pwede mo ring tawagan si ate para malaman niya na gusto mo muna magpalipas ng ilang araw dito. Sigurado ka? Ayos lang na manatili ako rito sa resort ninyo? Oo naman. Di ba boyfriend ka ng ate ko? Oo. Boyfriend niya ako. Nakakainis. Panira ng diskarte, oo. Kung ganun, welcome ka dito. Lalo na't mukhang magiging future kuya na kita. Ha? Bakit natigilan ka? Ayaw mo ba na tawagin kitang kuya? Pwede. Wala naman akong kapatid na babae. Masaya ako para sa inyo ni ate. Sige lang kuya, kain ka lang. Sige. Walang hiya talaga. Kuya talagang tawag sa akin. Nakaramdam na matinding inis si Jello nang tawagin siya ni Krista na kuya. Hindi niya mapigilang hagurin ang tingin. Tunay na napakaganda ng dalaga. Malaanghel ang muka at halos mawala ang mga mata sa kasingkitan tuwing humingiti. Matapos nilang kumain, dinala siya ni Krista sa isang cottage. Doon daw siya pansamantalang manunuluyan. Pagkatapos nito, iniwan na rin siya ng dalaga. Bagay na nakadismaya kay Jello. Dahil sa inis, humithit na lamang siya ng sigarilyo. Nasa ganung ayos siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Hindi niya sana sasagutin nang makita niya si Winona na tumatawag. Pero hindi ito tumigil sa pag-ring. Napilitan siyang sagutin ito. Hello? Ano ba, Winona? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako? Hindi ka ba nakakaintindi? Walang hiya ka, Jello. Ang kapal ng mukha mo. Wela? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Winona? Bakit mo ko tinatawagan? Bakit kita tinatawagan? Pwisit ka. Dahil gusto ko iparating sa'yo. Narito kami ngayon sa ospital. Ospital? Oo. Dahil nagtangka magpakamatay si Winona. Gaga ba siya? Walang hiya ka talaga. Muntik na mamatay yung tao. Tatawagin mo pang gaga. Hayop! Hayop ka talaga! Pwes, hindi ko na kasalanan yan. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Sarili niya lang katangan yan. Kaya pwede ba, wag mo na akong tatawagan pa. Talagang hindi na. Hayop ka. Kakalimutan na kita, Jello. Tama. Hindi ka naguguloy ng kaibigan ko. At sisiguraduhin ko sa'yo, Jello. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Pati sa batang ipinagbubuntis niya.
Mga pesi kayo! Sino ba may sabi sa inyong lalapitan ko pa kayo? Wag na kayong tatawag sa akin, mga bisit! Galit na napahila mo si Jello sa kanyang muka. Bago na paupo sa malambot na kama, hindi niya akalain magiging problema niya si Winona. Ayaw niyang malaman ni Dessa, lalong-lalo na si Krista, ang tungkol kay Winona. Lalo nata may kakaiba siyang pagtingin sa kapatid ni Dessa. Kinagabihan, lumabas siya ng cottage. Sumalubong sa kanya ang maingay na hampas ng mga alon at malakas na dampyo ng hangin. Gayunpaman, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa gilid ng dalampasigan upang magpalipas ng oras. Nasaan na ba si Krista? Di ko na siya nakita simula kanina umaga. Nakakainso. Gustong-gusto ko pa naman sana makita ang maladyoso niyang kagandahan. Uy, Diyos ko! Uy, may patay doon! Oo nga, may pinatay na naman ng aswang! Kailangan ba laban ito ng barangay? Uy, bulusan na natin! Ano ba I-report natin nangyayari? sa barangay! Bakit nagpapanik ang mga tao? Kuya Jello, Krista? bakit naririto ka sa labas? Gabi na ha? Gusto ko sana magpahangin. Narinig ko yung mga tao. Pinatay daw. Oo, may pinatay na naman. Hindi na yan bago dito sa lugar namin. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Wala naman akong ginagawang masama. At saka, sinabi ng mga tao na aswang daw ang pumapatay. Aswang? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Iyan ang paniniwala dito sa amin. Kapag may pinapatay o namamatay, sinasabi ng mga tao na aswang may kawa. Pero, totoo bang may aswang? Hindi ko alam. Wala pa naman ako nakikita. Pero hindi naman masamang maniwala, hindi ba? So, ibig sabihin naniniwala ka sa aswang? Krista, moderno na tayo ngayon. Tsaka yung mga aswang na yan, napapanood ko lang yan sa mga horror movies nung bata pa ako. Wala pa akong nakitang aswang sa tanang buhay ko, kaya hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Pero kasi kuya, nasa liblib na lugar ka kung saan ang mga tao'y naniniwala sa makalumang pamahiin. Wala ka sa sosyal at mayamang lugar ng Maynila. Kahit na, hindi pa rin ako naniniwalang may aswang. Kalokohan lang ang mga yan. Gawa-gawa lang yan ng may malikot na imahinasyon na tao. Ikaw rin. Hindi naman kita pinipilit na maniwala, kuya. Pwede ba muna akong tawagin na kuya? Pakiramdam ko kasi ang tanda ko na. Tsaka mukhang hindi naman nagkakalayo ang mga edad natin. Sige, hindi na kita tatawagin kuya simula ngayon. Mabuti naman. Tara, bumalik na tayo. Baka mamaya mapagtripan pa tayo ng killer. Umalis nga ang dalawa sa gilid ng dalampasigan, walang pakialam sa mga nagkakagulong tao sa di kalayuan. Muling pinagbasta ni Jello ang magandang mukha ni Krista na noon tinatamaan na ng makulimlim na liwanag ng buwan. Pagkarating niya sa kanyang cottage, nagpaalam si Krista at sinabing ipahatid na lamang ang pagkain mula sa staff ng resort. Ilang minuto rin ang lumipas bago niya narinig ang mahinang katok sa kanyang pintuan. Nang pagbuksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang magandang dalaga na sa tansya niya, nasa 19 na taong gulang pa lamang. May dala itong pagkain, kaya't pinapasok ito sa loob ng cottage. Nang lumingon sa kanya ang dalaga, baka sa mga mata nito ang pang-aakit bilang isang lalaki. Hindi nagdalawang isip si Jello. Tinuklaw niya ang palay na kusa nang lumapit sa kanya. Wala sanang makaalam sa ginawa natin ha. Lalo na kay Ma'am Krista mo. Basta ba, ulitin natin ang ginawa natin ngayon. Oo naman. Ayaw pa ba ako sa galing mo sa kama? Mukhang sanay na sanay ka eh.
Nakailan na rin ako kapag may mayayamang lalaki na pumupunta rito at gusto ng panandaliang aliw, kumakagat ko agad ako, sir. Kaya naman pala eh. Ang ngayon, bigyan mo na ako ng pera. Ano? Hindi libre ang serbisyo ko. Kasi sabi ko lang kanina, hindi ba? Walang yan naman, oo. Magkano ba? 5K? Okay na yan sa akin. Ha? Ang mahal naman. Sa probinsya ka lang naman ha. Dapat provincial rate lang. Gago, hindi porke taga-probinsya ako. O gugulangan mo na ako. 5,000 kapalit ng pananahimik ko. O sisigaw ako, malalaman ng lahat ang kababalaghang ginagawa natin dito. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa iyo na ang maaari kong gawin kapag nagmatigas ka. Oo na. O eto, 5,000 umalis ka na. Huwag kang babalik dito sa cottage ha. Hindi ko masasabi, sir. Bye! Umalis ka na nga. Visit ha. Kukutungan pa ako ha. Bayar ang babae yan ha. Mukhang inosente pero matinik. Sa bagay, okay na yun. Kaysa naman malaman ni Krista at ni Dessa ang mga kaluwang ginagawa ko. Krista, napakaganda mo talaga. Ibang-iba ka sa ate mo, nagkurang na. At gagawin ko ang lahat, maging akin ka lang. Kinaumagahan na, nagbaka sakali si Jello na makakausap at makakasama niya si Krista, ngunit nabigo siya. Ayon sa staff ng resort, marami raw itong inaasikaso. Inis na bumalik si Jello sa kanyang cottage at nagdesisyong manood na lamang ng pelikula sa isang portable DVD player. Maya-maya pa narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone nang makita niyang si Dessa ang tumatawag. Agad niya itong sinagot, lalo na't kailangan niya ng karagdagang pera. Hello Han, mabuti tumawag ka. Ang tagal rin nating di nagkausap. Medyo busy lang, Han. Sorry talaga, ha? Siya nga pala, kumusta ang pananatili mo riyan sa resort? Nag-enjoy ka ba? Oo naman, Hana. Napaka-accommodating ng kapatid mo at ng mga staff dito sa resort. Mabuti naman at nag-enjoy ka, Han. Masaya akong marinig yan. Nasabi na rin sa akin ni Krista na handa na yung mga papeles na kailangan mong dalhin patungo rito, ha? Oo, honey. After 2 days, aalis na ako dito. Good. Hindi na talaga ako makapaghintay na makita at makasama ka, Han. Nangungulila na talaga ako sa'yo ng sobra. Ako rin, Dessa. Oh, ang lalim naman yata ng buntong hininga mo, ha? May problema ba? Han, kasi naubusan ako ng pera eh. Ganun ba? Huwag mo nang problemahin yan. Padadalhan kita ng pera. Talaga, honey? Naku, thank you talaga, Hana. Katunayan talaga, problemado ako ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. Padadalhan kita sa account mo. Thank you so much, honey. I love you. I love you too, honey. Sige na. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Ikumusta mo na lang ako sa kapatid ko. Palagi ko siyang tinatawagan pero hindi ko matsyempohan. Okay, Hana. Sasabihin ko sa kanya. Bye. Ang galing mo talaga, Jello. Nautungo na naman ang sugar mommy mo. Ay, kung ganito lagi hindi ko na kailangan magtrabaho. Sa ngayon, isa lang ang gusto kong matikman, ang kapatid mo, Tessa. Bago ako malis dito sa liblib na lugar na to, gusto ko matikman muna siya. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Jello na maangkin ang kapatid ni Dessa. Patuloy ang kanyang pakikipaglapit rito. At nagiging agresibo siya dahil nalalapit na ang pag-alis niya sa lugar ni Huna. Wala siyang pakialam sa kanyang paligid kahit pa ilang beses niyang naririnig ang tungkol sa patayan sa lugar at isinisisi sa mga aswang, isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Isang gabi,
Niyaya siya ni Mang Adong at Krista na magtungo raw sila sa gubata upang humanding ng mga ibon, bagaman natutuwa. Pero hindi pa rin maiwasan ni Jello ang matakot, lalo na sa mga kakaibang tunog ng gubata at sa dilim ng paligid. Ano ba naman yan? Palagi niyo bang ginagawa ito? Ang alin? Itong pagpunta dito sa gubat tuwing gabi. Hindi ba kayo natatakot? Hindi. Nakaugalian na namin gawin ito, Jello. At ganitong oras namin gustong manghunting ng mga likaw na hayop. Dahil mas mabilis silang hulihin, lalo na ang mga labuyong manok. Ganun ba? Huwag mong sabihin natatakot ka. Ha? Hindi Naniniwala ka na may aswang, no? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Pero bakit mukhang natatakot ka yata? Hindi ako natatakot. Ayun, may nahuli yata ang labuyong manok. Yung bitag ni Mang Adong. Halika, lapitan natin siya. Dito, ma'am. 2 ang nahuli kong manok sa bitag. Papunta na kami, Mang Adong. Bilisan mo, Angelo. Baka makawala pa yung manok. Sayang naman. Wala sa sariling sumunod si Jello kay Krista. Pagkarating nila sa kinaroroonan ni Mang Adong, hawak ang isang flashlight. Agad niyang napansin ang 2 manok na nasa loob ng bitag ng matanda. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Krista. Ngunit napakunot ang kanyang noo nang lingunin siya ni Mang Adong. Tila ba ibang-iba ang aura nito na para bang naging isang nakatatakot na nilalang. Subalit nang muling tingnan ni Jello ang matanda, bumalik ito sa dati. Biglang kinalabutan si Jello. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang ba siya o totoo ang kanyang nakita. Pagbalik nila sa resort, kaagad na inasikaso ni Mang Adong ang 2 manok na nahuli nila. Samantala, si Krista ay iniwan siya sa labas ng kanyang cottage. Tulala pa rin si Jello hanggang sa marinig niya ang boses ni Mang Adong sa kanyang gilid. Sir! Mang Adong, kayo ho pala. Ako nga ho. May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman ho. Gusto ko lang sanang itanong kung ayos lamang ba kayo. Kanina ko pa kasi napapansin, tulala kayo. At balisa simula nung nanggaling tayo sa gubat. Wala naman ho akong problema. Huwag niyo na ho akong intindihin. May nakita ka bang kakaiba sa gubat? Wala ho. Ano naman ho makikita ko sa gubat na yung nakakaiba? Hindi na dapat kayo tumayo rito, sir. Bakit naman? Basta ho, mag-iingat kayo. Mang Adong, anong ibig niyong sabihin? May alam ba kayo na hindi ko alam? Wala ho, sir. Sinasabihan ko lamang kayo na mag-iingat. Mahirap na't maraming patayan ang nangyayari dito sa lugar namin. Baka makursunadahan ka. Ho? Naniniwala rin ba kayo sa mga sabi-sabing aswang ang pumapatay? Ang mga aswang ay kinatatakutang nilalang. Huwag mo silang gawing biro lamang. Dahil naririyan lamang sila sa dilim. Nagmamasid, nagmamatsyag, naghahanap ng magandang pagkakataon upang sumalakay. Kaya, mag-iingat ka. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Jello matapos marinig ang sinabi ni Mang Adong. Hindi niya alam kung alin ang dapat niyang pagtuunan ng pansin, ang mga patayan sa baryo o ang kakaibang anyong nakita niya kay Mang Adong noong nasa gubat sila. Kinabukasan, sabay silang nag-agahan ni Krista. Matapos kumain, inalok siya nitong pumunta malapit sa talon ng kanilang baryo.
Nasa gitna raw ito ng gubata at sa isiping makakasama niya si Krisa nang silang dalawa lamang. Muling na-divert ang kanyang alalahanin. Walang pag-aalinlangang sumama siya kay Krisa papunta sa talon. Ang ganda naman sa lugar na to, Krisa. Madalas ka ba dito? Oo, kapag nagsasawa na ako sa resort, dito ako dumidiretso. Halika, Jello. Maligo tayo. Masarap maligo ngayon dahil mainit. Ha? Sige. Wow, hinubad niya ang suot niyang damit. Ngayon ay nakabikini na lamang siya. Hanip, ang ganda ng babaeng ito. Napakaganda ng katawan. Sobrang puti at ang kinis. Jello, halika na. Maligo na tayo. Sumunod ka sa akin, ha? Susunod ako sa kanya. Sisiguraduhin kong matitikman kita sa araw na ito, Krista. Jello, bilisan mo. Ang lamig ng tubig. Ang sarap maligo. Sige! Tama ka! Ang lamigan ng tubig. Ang sarap maligo dito sa talon. Lalo na kasama kita. Anong ibig mong sabihin? Krista, alam ko mali dahil kapatid ka ni Tessa. Pero hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Jello, anong ginagawa mo? Krista, pwede ba kitang halikan? Oh, Jello, hindi pwede kasi. Krista, sige na. Pagbigyan mo na ako. Promise, walang malalaman ng ate mo. Jello? Napangiti si Jello nang maramdamang hindi nagprotesta si Krista nang halikan niya ito. Isang bagay lang ang nasabi niya. Napakasarap sa pakiramdam ng mga labi nito. Ngunit agad ding kumawala si Krista. Umahon ito mula sa talon. Nagbiis ng mabilis. Wala siyang sinayang na oras at naglakad palayo. Kaya't kaagad naman siyang sinundan ni Jello. Pagkatapos noon, nagkulong na lamang si Krista sa kanyang kwarto. Hindi na lumabas pa. Bagay na labis na ikinabahala ni Jello. Sinisi niya ang kanyang sarili kung bakit siya naging mapangahas sa dalaga. Kinagabihan, laking gulat ni Jello nang pundan siya ni Krista at iyain patungo sa bahay Kastila. May kukunin daw ito roon. Bagamat nalilito, wala siyang nagawa kundi sumama. Muling sumagi sa kanya ang kakaibang pakiramdam, lalo na nang makarating sila sa lumang bahay ng pamilya Desa. Wala ba kayong balak ibenta ito o i-renovate ang bahay niyo na to? Wala eh. Halika, samahan mo ko sa taas. Pati itong kahoy at hagdanan lumang-luma na rin. Ayaw kasing ipabago ni ate. Dahil ito na lang ang alaala ng aming yumaong kamag-anak. Pati na ng mga magulang namin. Krista, tungkol nga pala sa nangyari kaninang umaga. Gusto ko sanang humingi ng pasensya. Hindi ko lang kasi napigilan ang sarili ko. Huwag kang mag-alala, Jello. Hindi ako galit. Halika, pumasok tayo dito sa kwarto ko. Kwarto mo? Oo, kwarto ko. Anong gagawin natin dito, Krista? Ang dilim. Gusto mo? Shh! Huwag kang maingay, Jello. Krista, anong ginagawa mo? Naguhubad ka ba ng damit? Oo, Jello. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Alam kong matagal ka na may pagnanasa sa akin. Pero, hindi ka ba magagalit? Bakit naman ako magagalit, Jello? Kung gusto ko rin naman na may mangyari sa atin. At isa pa, aalis ka na bukas ng gabi, hindi ba? Gusto ko kasi, bago ko umalis, mapagbigyan natin ang isa't isa. Krista, hindi ko tatanggihan yan. Matagal na ako naglalaway sa ganda mo. Handa mo bang iwanan si ate para sa akin?
Oo, handa ko siyang iwan para sa'yo. Kung ganon, simulan na natin, Jello. Halikan mo ako. Oo, Krisa. Gusto ko yan, Jello. Teka, bakit may nararamdaman akong may kakaiba sa labi mo na parang may pangil? Telika? Anong ibig sabihin nito, Krisa? Sandali, bubuksan ko ang flashlight. Ayan, itatapat ko sa kanya. Hindi! Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit may mahaba kang pangil? Jello, akala ko ba gusto mo akong halikan at angkinin? Anong nangyayari? Bakit tila takot na takot ka? Hindi! Anong klaseng nilalang ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka tao! Hindi talaga ako tao, Jello. Aswang ka! Isang aswang! Huwag kang lalapit sa akin! O papatayin kita! Ngayon ay gusto mo akong patayin. Pero nung mga nakaraang araw, gustong-gusto mo akong pagsamantalahan. Mga lalaki nga naman na nakabase lang sa itsura. Pero kung lalaki rin lang na kagaya mo, hindi ako maghihinayang na patayin ka. Huwag! Huwag kang lalapit! Tatakbo ko. Kailangan ko makalabas rito! Ano ba? Bakit hindi ito mabuksan? Bumukas ka sa amin! Hindi mo agad mabubuksan yan, Jello. Nakalaak ang pintong yan. Hindi ko bubuksan ang pinto! Hindi bumubukas! Bumukas ka! Bumukas ka! Desperado si Jello na mabuksan ang pinto, kaya wala siyang inaksayang oras. Walang habas niya itong sinipa ng sinipa para lamang masira. Dahil na rin sa kalumaan nito, kaagad siyang tumakbo pababa sa matarik na hagdan habang naririnig ang mga alulong ng aso sa paligid at ang malademonyong tawa ni Krisa na sumusunod sa kanya. Sumisigaw siya ng tulong, ngunit tila walang nakaririnig sa kanya. Halos mawalan siya ng hininga nang makita ang kabuang anyo ni Krisa. Ang dati niyang maganda at maladyosang muka napalitan ng isang nakatatakot na anyo. Doon niya lamang napagtanto na hulog siya sa bitag ng isang aswang. Jello, bakit ka tumatakas sa akin? Ngayon mo kung halimaw ka! Kung alam ko lang na halimaw ka pala, hindi na sana kita pinagpantasyahan! Kasalanan ko ba kung hindi mo ginagamit yung utak mo? Kasalanan ko bang yung ulo sa pagitan ng mga hita mo ang ginagamit mo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Alam ba ni Desa na aswang ka? Oo, alam niya. Dahil pareho kaming aswang. Katunayan, sinadya niya talagang papuntahin ka rito upang hulihin ka. Dahil matagal niya nang alam na niloloko mo siya. Hindi ka lang niya mahuli sa akto dahil nasa malayo ka. Ano? Pinagplanuhan yung latang to? Kasabot ka niya? Oo, Jello. Akala mo ba na isahan mo na ang kapatid ko? Akala mo ba uto-uto siya dahil binibigyan kanya ng pera? Walang-wala sa kanyang pera, Jello. Marami kami niyan. Pero ang pangluloko mo, ang hindi namin magagawang palampasin. Wag! Bawa ka sa akin! Hindi, tatakbo ako. Kailangan makatakas ako rito. Kailangan ko makatakas sa lugar na to. Hindi ako magpapahuli sa aswang na yun. Kailangan ba kahingi ko ng tulong? Hindi pwedeng mahuli niya ako. Naririnig ko ang mabibigat niyang yapag na humahabol sa akin. Hindi! Papalapit siya ng papalapit. Hindi! Walang iya! Natumba pa ako. Bisit na ugat ng puno na ito. Ang sakit ng paa ko. Tatayo ako. Kailangan makaalis ako rito.
Hindi mo ko matatakasan, Jello. Pagbabayaran mo ang kasalanang nagawa mo sa kapatid ko. Hindi ako magpapahuli sa iyong halimaw ka. Mamamatay muna ako bago mo mahuli. Wala kang mapupuntahang iba, Jello. Hindi mo kabisado ang lugar nito. Hindi mo ko matatakasan. Napakadilim. Wala akong makita. Sobrang sakit na rin ang paa ko. Pagtatago ako dito sa likod ng malaking puno. Sana lang hindi niya ako makita. Ano ba itong kinasadlakan ko? Kung alam ko lang na ganito ang kahantungan ko, hindi na sana ako nagtungo rito. Jello, huwag ka nang magtago. Mahanap din kita. At oras na mahanap kita, gugutay-gutayin ko ang katawan mo at kakainin ko ang lamang loob mo. Pigil hiningang nagtago si Jello sa likod ng isang malaking puno. Dinig na dinig niya ang nakakikilabot na alulong ng mga aso at ang malalim na ungol ng aswang na si Krista. Butil-butil ang kanyang pawis at ramdam niya na mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit tila hindi siya sinuwerte. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang nakasisindak na pagkamot ng mahabang kuko sa balat ng puno na kanyang pinagtataguan. Nang lingunin niya ito, tumambad sa kanya ang nakapanghihilakbot na anyo ni Krista. Buong lakas siyang napasigaw sa tindi ng takot. Huli ka! Bitiwan mo ko! Parang awa mo na, Krista! Huwag mo kong sasaktan! Sabi ko naman sa'yo, Jello, hindi mo ko matatakasan. Huwag ka na magpumiglas pa. Wala ka na rin namang pupuntahan pa. Parang awa mo na! Bitiwan mo ko! Huwag mo ko hilahin! Sa baba mo dadalhin ang suwang ka! Sa dapat mong kalagyan. Pagsisisihan mo lahat ng kasalanang ginawa mo, Jello. Pero magsisi ka man, huli na! Mamamatay ka na! Hindi! Buong lakas na sumigaw si Jello, ngunit tila walang nakarinig sa kanya. Hinila siya ng aswang na si Krista pabalik sa lumang bahay Kastila. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya nito pinapakawalan. Mas lalo siyang napadaing nang bumaon ang matatalas at mahabang kuko nito sa kanyang balata na nagdulot ng matinding sakit. Lihim siyang napaiyak, taimtim na humingi ng tulong sa Diyos dahil sa kanyang kinasadlakang sitwasyon. Ano mga kailangan ko gawin upang pakawalan mo ko? Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Pakawalan mo lang ako, Krista. Hindi kita pakakawalan, Jello. Mananatili ka rito upang mapagbayaran mo lahat ng mga kasalanan mo. Papatayin mo ba ako? Naiisip ko lang, kapag pinatay kita kaagad, mapapadali lamang ang kaparusahan mo. Tama si Ate Dessa. Ang mga lalaking katulad mo, dapat ay ibigay ang hilig. Anong ibig mong sabihin? Agatha! Lumabas ka na riyan. Ipapaubaya ko muna sa iyong lalaking ito. Igagapos ko muna siya upang magawa mong lahat ng nais mo. Hindi! Krista, maawa ka sa akin! Patawarin mo ako! Kung kinakailangan lumuhod ako, gagawin ko para sa ate mo! Kung gusto niyo, unti-unti kong bayaran ang mga perang nakuha ko sa kanya. Basta patawarin mo lang ako! Enjoy, Jello. Magaling yan sa kama si Agatha, hindi ba? Natikman mo na siya noon. Ha? Hindi! Kumusta ka na, sir? Agatha! Bakit kanya ng itsura mo? Bakit isa kang matanda? Hindi kanya ng itsura mo. Batang-bata ka nun, di ba?
Yan ang problema sa'yo, Jello. Masyado kang hayok sa laman. Si Agatha, isang matandang aswang na nag-anyong bata lamang upang maakit ka niya. At alam mo ba kung ano pa siya? Marami siyang uri ng sakit na dala. Kaya sigurado ko, may malalang sakit ka na ngayon. Hindi! Mga halimaw kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Sige na, pagsawaan mong lalaking yan. Hindi! Mga hayop kayo! Halimaw! Hindi! Ginawa ni Agatha ang kanyang nais kay Jello habang nakagapos. Diring-diri si Jello habang hinahalikan siya ng halimaw. Halos himatayin siya sa matinding baho at pandidiri. Kinaumagahan, nagising na lamang si Jello sa labas ng malaking bahay Kastila. Nakagapos pa rin ang kanyang mga paa at halos hindi na siya makakilos dahil sa sakit ng kanyang katawan. Napakislot siya nang biglang marinig ang mga yabag ng takong na papalapit sa kanya. May naririnig akong yabag na papalapit sa akin. Hindi, kailangan ko makawala sa pagkakagapos ko na ito. Good morning, Jello. Ikaw, limo ka. Nagpanggap ka lang na isang maganda at kaakit-akit. Tapos sa gabi, lumalabas ang tunay mong anyo. Oh, Jello, ang sakit mo namang magsalita. Parang hindi mo ako pinagpantasyahan noon. Pakawalan mo ko rito. Ano pa bang gusto mong gawin sa akin? Bakit hindi mo pa ako pinapatay? Sinasal mo ko. Kung ako lang ang masusunod, pinatay na kita kagabi pa. Sinusunod ko lang ang gusto ng kapatid ko. Ang mas pahirapan ka Bitiwan pa. mo ko. Ang nais niyang pakawalan ka at bumalik sa Maynila at maging palaboy ka doon dahil tapos na ang pagsusustento niya sa iyo. Ngayon, Jello, ipapahatid kita kay Mang Adong sa sakayan ng bus patungong bayan. Tapos bumalik ka na ng Maynila. Wala kang ibang dadalhin. Walang papeles. Dahil wala naman talaga in the first place. Magbabayad kaya sa ginawa niyo ito sa akin. Babalikan ko kayo. Eh di bumalik ka. Yun ay kung makababalik ka pa. Hayop ka, Krista. Pareho kayong hayop ng kapatid mo. Mas hayop ka. Dahil ang mga katulad mong makakati, babaero, scammer, ay hindi na binibigyan ng pagkakataon. Pasalamat ka. Medyo naawa pa sa iyo ang kapatid ko. Pero kung akong tatanungin, pinatay na kita. Kita ang galit sa mga mata ni Krista matapos makausap si Jello. Ipinasakay siya nito sa lumang pick-up. Ipinahatid kay Mang Adong papunta sa sakayan ng basa. Tulala na wala sa sarili si Jello. Wala siyang pakialam kahit pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa kanyang kalunos-lunos na itsura. Pagdating niya sa Manila, kaagad siyang nagtungo sa kanyang kondo sa BGC. Ngunit ganun na lamang ang kanyang panlulungo nang harangin siya ng prantis. Ayon sa mga staff, pinaban na daw siya ni Desa at wala na siyang magagawa dahil nakapangalan kay Desa ang unit. Walang nagawa si Jello kundi kunin ang kanyang natitirang gamit sa locker. Naiiyak siyang sumakay ng taxi patungo sa apartment ni Winona sa Mandaluyong. Salamat po, Manong. Sana makausap ko si Winona. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero sana matanggap niya ako. Kakatok ako sa pinto.
Sandali lang. Andiyan mo. Ano ba yan? Kung kailan may ginagawa ako, istorbo naman masyado. Mabuksan na nga ang pinto. Sino ba kasi ito? Sino ba kasi... Well, ikaw? Ano ginagawa mo dito? Tarantado ka! Gusto ko lang makausap si Winon. Matapos mo siya ipagtabuyan at pabayaan, ngayon, may lakas ka ng loob na pumunta rito at nagdedemand na kausapin siya. Ang kapal na mukha mo! Parang hawa mo na. Wala. Gusto ko siyang makausap. Wala siya rito. Nasa trabaho. At isa pa, ayaw ka rin niyang kausapin. Matapos ang ginawa mong pagtabuyan sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Lumayas ka nga rito! Layas! Hindi ako alis dito. Agad di ko siya nakakausap. Di manikas ka dyan! Napabuntong hininga na lamang si Jello nang padabog siyang pagsara ng pinto ni Wela. Naiintindihan niya kung bakit matindi ang galit nito sa kanya. Kaibigan ito ni Winona. Walang nagawa si Jello kundi maupo na lamang sa hagdan habang pinagmamasdan ang mga sasakyang nagdaraan sa kanyang harapan. Lumipas ang ilang oras hanggang sumapit na ang hapon at nagbabadyang bumagsak ang ulan. Saka lamang nabuhayan ng loob si Jello nang makita niyang paparating si Winona. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siyang nakaupo sa harapan ng apartment nito. Anong ginagawa mo dito? Umuulan. Umalis ka na. Baka mamaya magkasakit ka pa, sa akin mo pa isisi. Winona, alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Alam ko walang kapatawaran ng lahat ng ginawa ko. Niloko kita ng paulit-ulit. Pinirahan kita at lahat-lahat na. Pero sana mapatawad mo. Bakit nila mo mga gamit mo? Wala na, Kondo. Paano wala na? Hindi ba ipinagmalaki mo pa sa akin yon? Paano nawala sa'yo? Hindi naman talaga sa akin yun eh. Kay Desa yun. Mas nauna ko siyang nakilala sa'yo. Pinagsabay ko kayo ng sugar mommy ko tapos nalaman niyang niloko ko siya. Pero bago yun, pinapunta niya ako sa probinsya niya para pasakitan ng kapatid niyang aswang. Ano? Gago ka ba, Jello? Anong aswang? Wala ka sa akin, Winona. Sa lahat ng kasinungalingan na gawa ko sa'yo, ito ang totoo. Lahing aswang ang pamilya ni Desa. Yung kapatid niya ay aswang. Muntik na ako mamatay sa lugar nila. Mabuti na lang, hindi ako tinuluyan ni Krista. Pero ipinag-aasa niya ako sa matandang aswang na si Agatha. Nag-anyo siyang bata upang maakit ako. Paliw ka na ba, Jello? Kanya ka na ba kadesperado? Dahil nahuli ka ng sugar mommy mo? Kaya ngayon gusto mo na naman akong lokohin. Pero hindi na, Jello. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Ilang taon akong naging boba. Muntik ko pang kitli ng buhay ko. Pero mabuti na lang mahal ako ng Diyos. Dahil hindi niya hinayaang mangyari sa akin yon. Winona, parang awa mo na. Magbabago ako. Tanggapin mo lang ako. At isa pa, magkakaanak na tayo, di ba? Gusto mo bang lumaking walang ama ang anak natin? Winona. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pang may ganang magsabi niyan. Hindi ba nagmakaawa rin ako sa'yo? Anong sinabi mo? Hindi mo pa kayang maging ama.
na hindi mo matatanggap ang anak ko kaya ipalaglag ko na lang. Alam ko naging kako ako pero tawarin mo ako, Winona. Magsimula tayo muli. Parang awa mo lang. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na. Wala ka nang mahihita sa akin. Inubos mo ng pagmamahal ko sa'yo. Makakaya kong mabuhay nang wala ka. Kakayanin ko. Kami na magiging anak ko. Winona, parang awa mo na. Winona, huwag mo sa akin gawin to. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Winona, nakikiusap ako. Lumayas ka na! Winona! Winona! Napaluhod na lamang si Jello sa gitna ng ulan, umiiyak at basang-basa. Kahit anong pagtawag niya kay Winona, hindi na siya nito nilabas pa. Doon niya napagtanto ang tunay na kahalagahan ng babae sa kanyang buhay. Kung paano siya nito minahal sa kabila ng kasinungalingan at panluloko. Lahat ng yun ay tiniis ni Winona. Ngunit ngayon, tuluyan na siyang binitiwan ng babae. Kinabukasan, nakaramdam si Jello ng matinding sakit ng kanyang puson. Namimilipit siya sa tindi ng kirota dahilan upang lapitan at tulungan siya ng mga taong nagdaraan. Nakita siya ng mga itong nakatulog sa harapan ng apartment ni Winona, kaya agad nila itong isinugod sa ospital. Pagdating doon, agad siyang nilapitan ng doktor. Doon niya nalaman ang masaklap na katotohanan na may malubha pala siyang sakit. Hindi pwedeng mangyari sa akin to. Bakit ako nagkaganito? Hindi maaari. Ang cellphone ko nagre-ring. Ang walang hiyang si Tessa. Hello? Hello, Jello? Walang hiya ka, Tessa. Halimu ka. Isa kang aswang. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? Yan ang kalma mo, Jello. Mamatay ka sa malubhang sakit na yan. Dahil walang lunas ang sakit mo. Walang hiya kayo ng kapatid mo. Bakit niyo ginawa sa akin to? Napakalaking kabayaran naman ito, Tessa! Kulang pa yan sa lahat ng mga panlulokong ginawa mo sa akin, Jello. Sa paggamit mo sa akin, alam kong hindi lang akong babaeng niloko at sinaktan mo. Patawarin mo ka, Tessa. Ayoko mamatay. Kaya patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa lahat ng kasalanan nagawa ko. Huli na, Jello. Huli na sa pagsisisi. Hindi. Ang mga katulad mo, dapat nabubulok sa impyerno. Minahal ka ng tapat ng mga babae, pero sinaktan at pinaluha mo lang. Kaya ang mga katulad mong babaero, dapat mawala sa mundong ito para hindi na kayo dumami at kumalat. Tessa, patawarin mo ako. Tessa! Goodbye, Jello. Hello? Tessa! Tessa, hello! Ngunit pinatay ni Dessa ang tawag. Naiiyak at napalugmok na lamang si Jello. Ngayon, wala na siyang magagawa. Hindi na siya tinanggap ni Winona. Binitiwan na rin siya ni Dessa. Meron pa siyang malubhang sakit at ayon sa mga doktor, ito ay wala ng lunas. Labis ang kanyang pagsisisi, ngunit wala siyang nagawa. Marahil, yun na ang karma para sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Lumipas ang ilang taon
Nabalitaan na lamang ni Winona, pumanaw na si Jello dahil sa isang malubhang karamdaman. May bahagi sa kanyang puso na nalulungkot, ngunit mas pinili niyang maging positibo sa buhay alang-alang sa kanyang anak. Hanggang dito na lamang, Dark Shadow, ang aking sulat. Nagpapasalamat, Winona.